Tampok sa pambungad na eksena ang tatlong delinkwenteng Detroit, sina Rocky, Alex, at Manny na ikinabubuhay. Pagsira sa mga bahay at pagnanakaw ng mga mahahalagang bagay. Sa kasalukuyan, pinapasok nila ang bahay ng isang mayamang may-ari. Sa sandaling i-unlock nila ang pinto, hindi nila pinaganya ang sistema ng seguridad at sinimulang kunin ang mahal mga bagay mula sa bahay. Kapag tapos na sila, muling isinaaktibo nila ang alarma at sinira ang bintana sa harap ng pinto na nagpapagana sa tunog ng alarma habang sila ay tumatakas. Maya-maya, habang nagmamaneho paalis sa kanilang sasakyan, ibinahagi ni Rocky at Manny ang kanilang plano na umalis sa lungsod at lumipat sa California pagkatapos ng isang final heist. Hiniling ni Rocky kay Alex na samahan sila, ngunit sinabi ng huli na hindi niya maaaring iwan ang kanyang ama. Ilang sandali pa, ibinaba nila si Alex sa kanyang bahay. Dumiretso siya sa study room ng kanyang ama kung saan siya nagbukas ng drawer at ibinalik ang susi ng bahay na ninakawan nila. Dito, nalaman natin na ang kanyang ama gumagana para sa seguridad ng tahanan. Dahil dito, nasa kanya ang mga ekstrang susi ng lahat ng bahay sa bayan. Sa kabilang banda, nakatira si Rocky kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Didi, ang kanilang mapang-abusong ina na si Ginger, at ang alcoholic boyfriend ng kanyang ina na si Trevor. Mukhang sawa na siya sa kakilakilabot na pamilya. Sitwasyon na gusto niyang magsimula ng bagong buhay sa California kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa susunod na eksena, napupunta ang pera upang ibenta ang mga ninakaw na produkto. Ngunit hindi natatanggap ang inaasahang halaga para sa kanila. Nakikita ang kanyang pagkabigo, ang dealer ay nagmumungkahi na magnakaw sila ng pera sa halip na mga kalakal. Nagbibigay din siya ng pera. Isang tip tungkol sa isang veterano ng Gulf War, si Norman Nordstrom, na nakatira mag-isa sa isang abandonadong distrito ng Detroit. Sinasabi ng dealer na mayroon siyang higit sa $300,000 na pera na nakatago sa isang lugar sa kanyang bahay. Kinabukasan, nakipagpulong si Manny sa kanyang mga kaibigan at ipinagtapat ang lahat sa kanila. Sakay si Rocky, dahil maaaring ito na ang huling pagnanakaw na kailangan nilang gawin, ngunit hindi sumasang-ayon si Alex. Plano, nag-aalala siya sa mga kahihinatnan ng pag-agaw ng ganoon kalaking halaga sa kanilang dalawa. At kumpanya ng kanyang ama. Kinalaunan sa araw na yon, nag-text si Rocky kay Alex, nakikiusap na gawin niya ang trabaho para sa kanya, dahil kailangan niyang ilabas ang kanyang kapatid sa bayan. Sa wakas ay nakumbinsi siya nito habang lumilitaw siya. Para magka-crush sa kanya. Kinagabihan, nagmaneho ang tatlong magkakaibigan patungo sa inabandona kapitbahayan at especially iya sa bahay ni Norman. Sa panahon nito, nalaman nila na ang lalaking pupuntahan nila ni Rob ay bulag. Iniisip ni Alex na hindi etikal na Rob ang gayong tao. Ngunit sinabi ni Manny na hindi, ibig sabihin isa siyang santo dahil bulag siya. Sa hating gabi, ang gang ay bumalik sa bahay ng veterinaryo upang isagawa ang pagnanakaw. Una sa lahat, nilalagyan nila ng gamot ang aso at pinatulog ito bago magpatuloy sa pag-unlock ng pinto, ngunit higit sa kanila. Pagkadismaya, ang pinto ay may 4 na kandado, habang si Alex ay may isang susi lamang. Bilang isang resulta, sila ay gumagamit ng pagtingin para sa isa pang paraan para makapasok. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng maliit na bintana ng banyo at si Rocky, ang pinakamaliit sa kanila, nagpasya na pumasok sa pamamagitan nito. Pagkapasok niya ay napigilan niya ang alarm na may master remote. Pagkatapos ay binuksan niya ang pintuan sa harap, pinapasok ang kanyang mga kaibigan. Sinimulan ang kanilang paghahanap para sa ligtas na naglalaman ng pera. Napupunta ang pera sa isang silid sa itaas kung saan nakita niya ang bulag na natutulog na nakabukas ang TV. Lihim siyang naglalagay ng sleeping gas bottle sa loob ng kwarto para hindi magising si Norman. Pagkaraan ng ilang sandali ay gumala. Ang gang ay nakahanap ng isang nakalock na pinto na patungo sa basement, iniisip na ang pagnakawan ay dapat na nakatago. Doon, inilabas ng pera ang kanyang mga gamit at sinubukang basagin ang lock ng pinto. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka, naglabas siya ng baril na ikinagulat ng 2 pang miyembro ng gang. Pagdidiin ng takot na si Alex. Kung paanong ang pagkakaroon ng baril sa isang pagnanakaw ay magbabago ng sitwasyon. Gayunpaman, hindi pinapansin ng pera ang kanyang pag-aalala, at pinasabog ang lock ng pinto.
Nang makita ito, natakot si Alex sa mga posibleng kahihinatnan at nagpas siyang umalis. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang sapatos at lumabas. Habang binubuksan ng pera at ni Rocky ang pinto, nagpakita ang bulag. Nagtatanong kung sino ang naroon sa pagtatangkang hawakan ang sitwasyon. Ang pera ay nagsasalita at sinusubukang tiyakin. Nalalayo ito, sinasabing ayaw niya ng gulo. Ngunit nang magsimulang sumunod si Norman, boses niya, binunot niya ang baril niya sa lalaki, nagbabantang babarilin siya. Nagpaputok pa siya para matakot. Norman, ngunit ang huli ay patuloy na humakbang pasulong. Narinig ni Alex ang putok ng baril mula sa labas at bumalik. Upang siyasatin ang bagay, biglang kinuha ng veterinaryo ang baril mula sa mga kamay ng pera at itinutok sa kanya. Pader, tinanong niya kung ilan sila, kung saan ang pera ay namamalagi na siya lamang at nakikiusap. Para bitawan, niluwagan ni Norman ang kanyang pagkakahawak ngunit binaril siya sa leeg, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Natatakot si Rocky na masaksihan ang tanawing ito, ngunit sinisikap niyang huwag magbitaw ng anumang tunog. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik at nagtago sa isang aparador. Sa susunod na eksena, pumasok si Alex sa bahay. Maingat, makitid na umiiwas sa banggaan ng bulag. Pagkatapos ay sinigurado ni Norman ang lahat ng mga pinto, at sinarado ang mga bintana. Samantala, nagtatago si Alex sa banyo at tinext si Rocky, nagtatanong. Kanyang kinaroroonan, pumasok si Norman sa closet at binuksan ang isang nakatagong safe para tingnan ang kanyang mga mahahalagang bagay. Nang matiyak na ligtas ito, nilock niya ito pabalik kung saan nakita ni Rocky ang access passcode. Ilang sandali pagkatapos niyang umalis, hinanap ni Alex si Rocky at iminumungkahi na umalis sila kaagad. Pumayag siya, ngunit bago yun, binuksan niya ang safe at ninakaw ang lahat ng pera. Kasunod nito, nagpa siya ang duo na umalis sa basement na paraan na magdadala sa kanila sa cellar door sa bakuran. Habang sila ay tungkol sa upang makapasok, lumalabas ang vent mula sa parehong pinto. Nagulat ang dalawang magkaibigan saglit. Tahimik silang nakatayo hanggang sa magsimulang itapon ng bulag ang katawan ng pera. Alex at Rocky noon, pumunta sa basement at gamitin ang mga flashlight ng kanilang telepono upang hanapin ang kanilang daan palabas. Hindi nagtagal. Pagkatapos, natuklasan ni Norman ang dagdag na pares ng sapatos, kaya napagtanto niya na mayroon pa. Nang hihimasok, nagmamadali siyang bumalik upang tingnan ang safe, ngunit nakitang wala itong laman. Sa basement, nagulat ang magkaibigan ng may babaeng nakabusan at nakakadena sa dingding. Ang kanyang paggalaw ay tila konektado sa isang bola na tumutunog, na nagpapaalerto kay Norman. Sa takot, nagpa siya sina Alex at Rocky na umalis, ngunit ang babae ay biglang humawak ng isang artikulo sa pahayagan. Inihayag ang kanyang sarili bilang si Cindy Roberts. Siya rin ang taong hindi sinasadyang pumatay sa anak ni Norman. Bagamat ikinagulat nito ang dalawa, nagpa siya silang iligtas. Si Cindy noon, tumuturo patungo sa isang ligtas na kahon, kung saan maaari nilang makuha ang isang grupo ng mga susi. Sa sandaling libre nila, siya mula sa kanyang mga pagpigil, dinala nila siya patungo sa pintuan ng cellar. Dali-dali nilang binuksan ang pinto, para lamang makita ang bulag na naghihintay sa kanila. Gamit ang baril, agad siyang nagpaputok, pinilit sila. Para umatras, sa kasamaang palad, isa sa mga bala ang tumama kay Cindy, na ikinamatay niya sa lugar. Pagkatapos nito, tumakbo sina Rocky at Alex para magtago, habang si Norman naman ay napaiyak at umiiyak sa katawan ni Cindy, na sinasabi ang kanya. Patay na si baby. Ngayong wala nang mawawala sa kanya, nangako si Norman na hahabulin ang mga nanghihimasok. Naghahanap ng paghihiganti. Pinatay niya ang mga ilaw at sa isang punto, nahuli ng veterinaryo si Alex at sinubukan siyang barilin, ngunit naubos ang baril ng amo. Pagkatapos ay itinulak ni Alex ang isang istante pababa sa kanya at tumakas sa itaas kasama si Rocky. Sa sandaling gawin nila ang kanilang palabas ng basement, sinarado ni Alex ang pinto gamit ang crowbar, ngunit bago sila makapunta sa harap ng pinto, nakatagpo nila ang Rottweiler, na ngayon ay gising at handang umatake. Sa isang desperado, sinubukan nilang iligtas ang kanilang mga sarili, tumakas sila sa ikalawang palapag at nagkulong sa loob ng isa sa mga silid. Sinisilip nila ang bintana, ngunit nakita nilang nakablock ito, at tila wala ng daan palabas.
Samantala, lumabas ang bulag mula sa basement, kinuha ang kanyang baril sa kwarto. At tumungo patungo sa silid kung saan nagtatago ang mga nanghihimasok, habang sinusubukang sirain ni Norman ang pinto. Nakahanap sina Alex at Rocky ng ventilation duct sa dingding. Sinabihan siya ni Alex na tumakas dito, habang siya ay nagpasya na manatili sa likod upang isecure ang pinto. Pagpasok niya sa duct, pumasok ang bulag at ang kanyang aso. Inatake nila si Alex, dahilan para sundan niya ang bintana patungo sa skylight. Render ang siya walang malay. Sinusundan ng aso ang amoy ni Rocky sa vent, naramdaman ang nalalapit na amoy. Panganib na tumalon siya sa isang patayong baras upang takasan ito. Kasabay nito, napagtanto ni Norman kung nasaan si Alex. Isinailalim niya si Alex sa isang brutal na pambubugbog. Hanggang sa mawalan siya ng malay, at pagkatapos ay saksakin siya ng isang pares ng gunting sa kabilang banda, patuloy na gumagapang si Rocky sa labasan ng hangin, at hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng dalawang bakanteng. Ang isa ay patungo sa isang silid, at ang isa sa labas. Sinusubukan niyang dumaan sa hagdan, pero bigla siyang hinawakan ni Norman at pinaalis. Pagkatapos, nagising si Rocky para hanapin ang sarili. Nakakadena sa basement, katulad ni Cindy. Nagmamakaawa siya sa kanya na palayain siya, nangako na hindi niya gagawin. Ibunyag ang anumang bagay tungkol sa pagkidnap. Gayunpaman, sinabi ni Norman na ang paghawak kay Cindy ay hindi tungkol sa pagpapahirap o parusa sa ginawa niya sa kanyang anak na babae. Naniniwala siya na magiging patas lamang ito. Kung siya, binigyan siya ng isa pang anak para makabawi sa pinatay niya. Bilang isang resulta, sinabi niya sa kanya na siya ngayon ay kailangang dalhin ang kanyang anak sa ngalan ni Cindy. Samantala, nagising si Alex, na inihayag na ang sinaksak ng bulag ang katawan ng pera kanina. Niloloko niya ang aso at ikinulong ito sa loob ng isang silid. Kasunod nito, binuksan niya ang lahat ng 4 na kandado sa pintuan, bago magpatuloy upang iligtas si Rocky. Bumalik sa basement, pinutol ni Norman ang isang butas sa pantalon ni Rocky, at kinuha ang isang baster na puno ng sample ng semilya niya. Balak na buntisin siya. Bago niya magawa ito, sumabog si Alex sa basement at nilagyan ng wax ang bulag sa ulo. Walang pasasalamat para sa iyo. Siya noon. Ikinadina siya at pinakawalan si Rocky, na pagkatapos ay naglabas ng galit sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya. Pagkatapos nito, nagpasya sila. Naiwan siyang mabulok sa basement, na piniling huwag isangkat ang mga pulis dahil maaari itong sumalungat sa kanila. Pabor. Pagkatapos ay kinuha ni na Alex at Rocky ang bag ng pera at tumungo sa harap ng pintuan, ngunit sa sandaling siya. Pagbukas ng pinto, binaril siya mula sa likuran ng bulag, na nagawang makawala sa kanyang mga pagpigil. Tumakbo si Rocky patungo sa kanilang sasakyan, at hinabol siya ng aso. Kahit papaano ay nakapasok siya. Ngunit ibinabagsak ang supot ng pera sa proseso. Napagtanto din ni Rocky na wala sa kanya ang susi ng kotse. Nag-iisip ng alternatibo, kinukulong niya ang aso sa loob ng trunk ng kotse at bumaba ng sasakyan. Gayunpaman, ang banta ay hindi pa na-neutralize, dahil muli siyang hinuli ng bulag at kinaladkad. Bumalik siya sa kanyang bahay. Pagdating nila doon, nakita ni Rocky ang master remote, na ginagamit niya para i-activate ang alarma sa seguridad, ang tunog, disorient ang vet, at ginagamit ni Rocky ang pagkakataong ito para itulak siya pababa. Sa basement, sa paniniwalang patay na siya, kinuha niya ang pera, at tumakas sa lugar sandali. Bago dumating ang mga pulis. Sa huling eksena, nakita namin si Rocky at ang kanyang maliit na kapatid na babae na nakaupo sa isang restaurant sa Detroit Airport. Habang kumakain, nakita ni Rocky ang isang balita tungkol sa insidente. Na nagsasaad na ang bulag ay nakaligtas at nagpapagaling sa ospital. Iniulat ni Norman, na pumatay ng 2 nanghihimasok sa pagtatanggol sa sarili, ngunit hindi niya binanggit sina Rocky, Cindy, o ang ninakaw. Cash, ang pelikula ay nagtatapos, habang sina Rocky at DT ay nagtungo sa California upang simulan ang kanilang bagong buhay.